my God, super puyat ako. 2 oras lang yata o 3 oras yung tulog ko. Atisa Manalo just won Miss Universe Philippines. Oh my God. So tumama po tayo sa ating fearless forecast. And I'm very happy about that. Yung ating top 5 or yung ating top 6, 5 out of 6 is okay. Halos nakuha nating lahat ang semi-finalist list. Now, Atisa Manalo has been getting a lot of bashings here and there. Eh, ano bang problema? A lot of people say she does not deserve it. Anong masasabi niyo tungkol dyan? Ilan muna ako. So, simulan na natin. Paikli lang natin ito because ang dami natin gagawin. Medyo busy tayo at meron pa tayong hahabuling isang meet-up, maya-maya ng konti, and isa pang interview. Nakakatuwa na siyempre masarap sa feeling because yun, tumawa yung ating guess. Hindi po tayo manghula. I don't predict. I just make some assessments based on a lot of factors. I just made fearless forecast, etc., etc., etc. So hindi po tayo manghula. Pero sa mga nakapanood ating latest video or last video, ito po yung sinabi ko doon. Panoorin natin. This year, malakas pa rin yung aking paniniwala o pakiramdam na baka madali na ito ni Atisa. I think si Atisa yung yung isang pwede talagang makipagpanggaan sa Miss Universe stage. So, yun. Malakas pa rin paniniwala ko na kaya ito ni Atisa. Lumalabas kasi sa akin minsan yung tanong na bakit sasali si Atisa? Anong meron? Ano yung force? Yung sa totoo lang, ano yung force na nag-push kay Atisa para sumabak muli? Meron bang pangako? Meron bang gut feel din ang kanya nasa puso? Or meron bang mga sign from the heavens above na siyang pinaniniwalaan din ng ilan na nag-udyok sa kanya para sumali? Ano ba talaga? So yun, parang hindi ako makontento na sumali lang basta siya. Parang merong akong pakiramdam na sumali siya because she knows she will win. Parang ganun. Ayan, diba? So, yun talaga yung tumatak sa isip ko. Why would Atisa join pa? Eh, okay na siya. Tapos, hindi pa siya naging successful sa Miss Cosmo. Ano yung dahilan talaga? Ano yung basic at super na dahilan kung bakit siya sumali? So, medyo pumasok yung mga katanungan niya sa akin. Pasensya na kayo. Election jingles are everywhere. Ano yung the good, the bad, and the ugly aspect of the competition? Simulan muna natin sa show itself. Naku. Okay naman this year. Siguro dahil marami silang bisita, baka kung ano sabihin. Particularly the opening number, hindi nila na-achieve ang original. Yung 1994 versus Shmita Sen won Miss Universe. Hindi nila talaga na kasing bongga nung 1996 o nung 1994. Pero it doesn't matter because it is a local pageant and siguro kung Miss Universe ito itself ay siguro ibobonggahan kung gagayahin din lang or maaaring higitan pa. Now, hindi naman ganun kabonggacious sa kagaya ng, alam naman natin ang Thailand kapag nag-host ng show or ng pageant. Talagang bonggang-bongga. Pero ito, hindi nito masyadong magpapahuli. Although, syempre, marami mga detalye na hindi kaya-aya. Kagaya ng mga performers or mga singers na, kumbaga, okay, so-so lang. Dapat ngayon nila dinala ang SB19, o ngayon dinala si Darren Espanto, o ngayon nila pinakantaron si Gary Valenciano, yung mga ganun, because ang daming bisita. Andyan ang, hindi lang mag-iisa yung Miss Universe ang dumating, kundi 4 na Miss Universes ang dumating. O 4 na Mrs. Universe pala ang dumating. That's aside from Chelsea. So, medyo nakulangan ako doon. Mortel is good. James Reid is, of course, my star quality because she is a big star.
Pero sa pangkalahatan, parang nakulangan ako ng konti. And then, Gora tayo sa production number. Yun nga, kagaya ng sabi ko kanina. And I think it's super pasado. And hosts, maraming imbier na kay Sian Lim. Pero para sa akin ay, yung pagka-hyper ni Gabby ay kinontra lang. So it's quite a good pairing or a good match. Pero dito talaga ako nagalingan kay Christensen Lee. Tama ba yung name? Christensen. So I searched about her sa Google. I Google search her. And hindi ko makita kahit parang wala siya sa Wikipedia or something. So kung ano-ano lang yung tinignan ko doon, and walang lumalabas kung saan siya pageant na sumali, because I was thinking na parang nakita ko siya sa pageant before. So sa talagang nakatutok sa pageantry, kasi tayo naman, although we are doing pageant vlogs, hindi talaga tayo makakonsentrate because of our other channel. So mas concentrated tayo doon. So marami natatarong na, ayan, sumulpot na naman ako, ayan, pasulpot-sulpot lang ako, mga ganun. Because yun talaga yung totoo. And yun, I wanted to know her more because nagagalingan ako sa kanya. Si Tim Yap, pwede siyang hindi na isali. Pwede nga doon, pwede nga hindi. So yun, kaysa naman magsisigaw sa Sian Lim, okay na ako sa kanyang restrained na performance. Now, the show itself, sa mata ng tao na nanonood sa YouTube, it's so long, ito halos hindi mo na nga pwedeng sabihin na this is a Miss Universe Philippines live stream. Pwede mo sabihin na this is ads with a little pageantry. Or ads with a little Miss Universe Philippines. Kasi mas marami pa yung ads, mas matagal pa yung sponsors kaysa sa kanila. Ewan ko kung natuwa kayo dun sa part na yun, pero ako naman, hindi ako nagreklamo, sinasabi ko lang, because libre, ba't ako magreklamo? Kaya wag din kayo magreklamo sa show na to, because ito yung libre, pwede kayo umalis na lang. Hindi ko kayo pinipilit na pumasok, okay? So sa umpisa pa lang, pag nakita nyo na to, na ako yung nagkasalita, umalis na kayo. Pag pumasok kayo, talo ka, kasi nanonood ka talaga. Charing-charing lang na asar ka. Aminin. Alright. So let's go to the winners. So the top 24. Agree ako sa pagkakapasok ni Miss Universe Philippines Oriental Mindoro because taga-Oriental Mindoro ako dito sa Calapan City. Hindi ko alam kung taga saan siyang bayan dito, pero ang alam ko sa South, hindi lang ako sure kung Bungabon or Socorro or Pola or ganun. So okay lang. Yung mapasama ko sa top 24 out of 66 candidates, huwag nang maghanapan. Kasi talagang dikdikan ng labanan. Ang dami nga magaganda na hindi napasama. Ang dami magagaling Inglesera, hindi napasama. The combination of both ganda at talino, hindi napasama. Diba? So yung mapasama ka sa 24, okay na yun. Okay na to. Sa top 12, maraming naghahanap kay Ifugao. Sino ba hinahanap ng iba? Yun, parang ilang nakita ko. And wag nating sisisihin si Miss Quirino sa kanyang pagpasok sa top 24 and top 12 because hindi naman kasalanan yun ay binoboto siya. And at the same time, wala naman tsaka, walang pangit. I find her beautiful. Walang skin color, walang hindi standard na gusto ng Pinoy na ganda yung mestiza. Walang ganun-ganun. Diba? So nasa kanya-kanya mga mata. Para sa akin, it's fine. She was voted by her supporters to move forward to the top 12. And okay yun. Okay yun. Ay di parang sa mga singing contest lang sa television, sa mga reality, diba? Kung nakapasok ka, and hanggang sa ikaw na siguro nga manalo, walang problema because gusto ka ng tao. Kahit walang issue yung gusto siya ng mga tao, kakilala niya, o mga kaibigan niya, o mga tati niya kaklase, wala yun. Pinag-usapan ni yung general public, gano'ng karami yung bumoto sa kanya, kaya huwag na natin sisihin siya. Although wala naman ako nakikita na ninisi, pero may mga negative ako mga comments na naririnig na gano'n.
So, let's avoid those things. Maging masaya na lang tayo. So, maging masaya tayo sa top 12. And medyo, saan ko nakulangan? Sa gown. Medyo na ano ako. I love win-win. Of course. Kasi I love Melanie Marquez. So, yun, mga anybody na maliling sa kanyang pamilya na napunta sa pageant, syempre, support. And noon pa man, nung batch nila ni Pia, medyo nalungkot na ako nung hindi siya magkaroon ng award. Nung hindi siya magkaroon ng crown. That's why, supported ko talaga siya. Pero ako naman kasi, kilala naman ako ng mga talagang nanonood sa atin na kung merong dapat tirahin or questionin or parang nakulangan, go! Ang paalam ko sa'yo. So, nakulangan ako o nalabisan ako. I think, hindi dapat ganun ka-sharp at ganun ka-quick at ganun maldita ang peg kapag nasa gown na, diba? Or biglang, hindi. So, hindi ako pabor doon. And, kung isa ko sa judge, mababawasan ko siya sa part na yan. Smooth lang, nice gown. Mabilis pa ng lakad mo, pero yung mga movements at mga turning, dapat smooth lang. What else? At least Manalo, I like her gown. I didn't like her gown during the preliminary competition, but here, I think that's one of the best. If I would choose top 5, siguro pasok yun. Pasay, she looks so big sa screen, sa television. And hindi masyadong lumabas yung ganda, although talagang ang ganda niya. Remember, during my first vlogs about Miss Universe Philippines, 2 or 3 months ago, I was already looking for her because I said dun sa vlog ko na I was looking for this girl. I could remember that she was the one who's representing Pasay, and she comes from the States and she won Miss Teen, something like that. And I was so impressed with her beauty and elegance and the way she talks. Yung mga ganun gusto, hinanap ko siya. But here, wala yung eagerness ko na hanapin pa siya sa sunod because hindi niya maibigay ang lahat. So hindi mo ma-feel na gusto mong manalo ng Miss Universe Philippines because so performance. And siguro nagkulang din ang kanyang ang coordination niya sa kanyang team. And wala siguro din yung effort mismo sa team. Yun naman ay ko lang. Hindi rin natin alam. Kasi parang nakulangan ako sa makeup, parang nakulangan ako sa kanyang dating, nakulangan ako sa kanyang performance in general. Turn here, turn there, smile here, smile there. Kagaya rin ng Miss Bohol. Di ba ang gaganda nila? Yung mga basically tinatawag nating maganda dito sa Pilipinas. Mala Espanyola na mala Latina na Filipina, ganun. So medyo na-dismaya ako. Sayang talaga silang dalawa. So I hope mabago ang kanilang styling. Matrain pa sila ng gusto. Medyo tone down pa ng konti sa kanilang body. Not body shaming, pero pageant-wise. Siyempre, pasok lahat. Kaya nga may inclusivity pegs, diba? Pero kung kaya, na mas sexier pa, na mas maraming curves, I didn't go. So I think yun, nasayangan ako sa kanila because ang gaganda nila. Who else? Kay Iliana Maria Duana. Hindi ko gusto yung ginawa niya na para sa pa yun, baka ginasusan pa yun, tapos sa rehearsal din ang haba na binuhos doon. Paggawa nito, di ba, ang daming time, effort, and cost. Gastos, expenses na ginamit siguro dito, and then, andun pala sa umpisa post lang, iniwanan na niya. So, sayang lang. Sana dinalaman lang niya kahit pagbaba ng hagdan, o kahit sa gitna ng steps. So, wala, binagsak na lang niya doon, and then pumasok na lang siya. So, ang ine-emphasize talaga yung kanyang sexy ng katawan. Na parang kung papaltan mo lamang yung, kung ang makikita lamang ay ito, hindi makikita na gown yun, na long dress, ay mala superhero, ang peg. Diba? Imagine mo na yun ay hindi long dress, kundi jumpsuit peg. Diba? Tapos bigla siya lumabas sa gano'n. Superhero, kulang na siguro headdress. So yun, pero it looks expensive and it looks good on her. Yun.
Kung ibang magsusuot nun, edi magiging katawa-tawa na. Nasayangan ako nung una kay Chelsea, pero nung inappoint na siya sa Miss Cosmo, okay lang. We need someone na ipagtatanggol tayo o ibabawi tayo ng bardago lang sa Miss Cosmo. Alam ko marami pa rin sa inyong medyo bitter and marami pa rin sa inyong medyo hindi maka-move on na super ligwak tayo sa Miss Cosmo. And I think Chelsea is the right choice to exact revenge sa Miss Cosmo stage. Excited ako mapanood yan. So, walang problema kay Chelsea. Hindi niya nakuha Miss Universe, pero wow, laki ng premyo doon ah. Let's go to Win-Win. Nabanggit ko na yung kanyang performance. So, kahit sa gown, parang tipo, okay na yan. Parang nangyari kay Atisa last year sa kanyang mga pageants. Ha? Okay na yan, complacent tayo. Yung mukha lang niya at pangalan ni Atisa, okay na tayo, mananalo na yan. Pero, yun na nga. Hindi nila masyadong binihisan. Hindi naman pangit, pero I think she deserves better gowns.